Sabi po nung isang preacher, sabi kung yung pagkain, hindi mawala-wala, o yung literal na pagkain, ano ba yung literal na pagkain? Kanin, di ba? Yung mga ulam, mga solid, di ba, pagkain. Sabi kung yung pagkain na yun is, kailangan natin siya araw-araw. Amen? Sabi, hindi pwedeng hindi tayo makakain sa isang buong araw. Amen po ba? Minsan nga ho, namomroblema ho tayo kapag ano ba ulam natin, di ba? Nagtatanong tayo sa mga partner natin, ano ba uulamin ngayon? So yun pa lang ho, nagkakaproblema na ho tayo. Inaalam natin kung anong uulamin natin. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, ganun kahalaga ho para sa atin yung pagkain. Amen? Yung literal na pagkain. But then, sabi nga, kung yung pagkain ho is napakahalaga, yung pagkain ho ba nagbibigay ng buhay? Amen? Sabi pag kumain ka, lalakas ka. Amen? Pero hindi siya nagbibigay totally ng buhay. Bakit po? Kasi ho, iisa lang ho yung pinanggagalingan ng buhay. Yun po ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi, pag kumain ka, lalakas ka. Yes, magkakaroon ka ng lakas. Pero sabi, yung spiritual ho natin, sabi, nangangailangan din ho ng pagkain. Which is salita ng Diyos. Amen? Sabi, yung oras panahon na nilalaan natin para sa ating Panginoon, sabi, kailangan po yun, mahalaga po yun, mga kapatid. Sabi, dapat pinapakain din natin spiritually, yung ating mga spiritual. Amen? Sabi, sa Diyos nagmumula ang buhay. Amen po ba? So dapat, mga kapatid, inaalagaan din natin yung ating spiritual. Hindi lang ho yung physical. Sabi nga ho, kapag ikaw ay Kristiyano na, sabi automatic ho dapat yun, hindi lang yung spiritual yung lumalago, maging yung physical. Amen? Kumbaga, balance dapat yung buhay natin. Amen? Hindi pwedeng lamang yung isa, tapos konti yung isa. Amen? Sabi, dapat balance yung buhay. Yun po yung totoong Kristiyano, mga kapatid. Sabi, balance ang buhay. Nabibisi ba tayo, mga kapatid, sa mga nakalipas na karaan na araw? Amen? Lahat po tayo nabibisi, mga kapatid. Even mga kapatid, sabi, nagkakaroon ng time. Sabi, nakakalimutan ko yung mga bagay-bagay. Sabi nga, yung mag-encourage sa mga kapatiran. Ba? Sabi, actually, hindi naman talaga tayo busy talaga. Minsan, ayaw lang talaga natin. Amen? Totoo po ba, mga kapatid? Minsan ho, sa isang buong araw, ilang oras po ang meron? 24 hours? Amen? Sabi, pag nagtrabaho tayo, 8 hours. May time pa tayo para gawin yung mga bagay na kung ano yung kalooban ng Diyos. Amen? Kaya lang minsan ho, dahil syempre sa pagod, amen? Sabi, hindi naman talaga totally busy. Minsan ayaw lang din natin. Sa decision making yun mga kapatid Pwede ka namang umattend ng gawain kahit pagod ka. Nakaupo ka lang naman, makikinig ka lang, so nakakapagpahinga ka pa. Amen? Nakasama mo pa yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Amen? So minsan, hots, maging totoo lang po tayo sa ating sarili. Hindi po talaga tayo busy. Kumbaga, ayaw lang talaga natin, mga kapatid. Mas pinipili natin yung mga bagay na pang sarili kaysa bagay na pang langit. Amen? Masakit po ba, church? Hindi naman. Diba? Sabi kung tanggap mo, kung marunong tayong tumanggap ng ating pagkakamali is napakaganda ho nun, mga kapatid. Alam mo yun? Yung sinasabing pagpapakumbaba. Napakahalaga ho nun, church. Yung sabi, alam mo na nagkulang ka, alam mo na hindi ka naging sapat. Amen? Napakalaking impact ho nun sa mata ng ating Panginoon. Pag nakikita niya kung ganun tayo, na tayo po'y lumalapit na nagpapakumbaba sa Kanya. Amen? Kaya nga po, church, sa araw na ito, church, sama-sama ho nating aralin ang salita ng Diyos. Amen? Namnamin ho natin bawat letra na manggagaling sa Biblia. Amen? Sabi, the Word of God, sabi siya yung nagkakapagpa bago ng ating
buhay, nagiging malinis ho tayo. Sabi ho ng Biblia ho yun mismo. Sabi, through reading the Word of God, sabi yung mga dumi sa ating pagkatao ay unti-unting hinuhugasan. So kapag palagi nating binabasa ang salita ng Diyos, kinakain, ninanamnam, sabi, yung mga bagay na marurumi sa ating pagkatao, unti-unting nawawala. Amen po ba? Unti-unti tayong hinuhugasan. And again, church, sa buhay po ng isang tao o isang Kristiyano, sabi, hanggat nabubuhay pa tayo dito sa mundo, sabi, wala ho tayong kaperpektuhan. Andun pa rin ho yung mga kamalian, pagkukulang. Amen? But then, sabi nga nung Biyernes, si Kristo ho yung kaperpektuhan natin. Amen? Si Kristo po, dahil po kay Kristo, nagiging maayos yung paningin ng Diyos Ama sa atin, mga buhay. Amen? Hindi ho dahil palagi tayong present. Amen? Hindi ho dahil palagi tayong nananalangin. Hindi ho dahil palagi tayong nagbabasa ng Biblia. Hindi ho dahil active ka dito sa church is magiging maganda na yung tingin sa iyo ng Panginoon. Hindi ho. Through our Jesus Christ po, nagiging maayos yung paningin ng Diyos Ama sa atin. Kasi araw-araw ho, tayo po ay kulang. Amen? So, start po tayo mga kapatid. Naalala niyo ho yung topic natin nung nakaraan sa Matthew 18. Sino pong nakakaalala pa? Naalala pa o nakalimutan na? Sabi, maging totoo sa sarili ha. Wala namang masama kung nakalimutan eh. Di ba? Umamin ka lang. Hindi. Punta ko tayo sa Matthew 18. I-recap lang natin ng mabilis. Amen? Nung nandito po tayo nung nakaraang linggo sa Matthew 18, yung tinuro natin, mga kapatid. Sabi sa Matthew 18 verse 1 to 6, sabi ito po yung sabi, nagtatanong ho yung mga alagad, Panginoon, sino po yung pinakadakila sa amin? Amen? So, bakit daw po nila naitanong yung kay Jesus? Kasi daw ho, sabi, nagkakaroon sila ng ranking or pagmamataas sa isa't isa. Amen? Feel nung iba, dahil sila palagi yung kasama ni Jesus, sila palagi yung nagagamit, sila yung mas mataas. And feel naman nung iba, paano naman kami? Kaming hindi nakakasama pero sumusunod. May ganun pong scenario o situation noon. Kaya naitanong nila kay Jesus, Lord, sino po ba yung pinakadakila sa harapan ng Diyos o sa kaharian ng langit? Then yung sagot ni Jesus, sabi, imbis na sagutin sila kung pumili sa kanila kung sino yung pinakadakila sa kanila, kumuha si Jesus ng isang bata. Bakit daw po bata yung pinili ni Jesus? Kasi daw po yung bata ay, ano daw po yung sinisimbolo ng isang bata? Ang bata ay mapagpakumbaba. Amen? Sabi, hindi niya iniisip na mas magaling siya sa iba. Amen? Anong focus ng isang bata? Ang focus ng isang bata is sumunod sa magulang. Mabigyan ng kapurihan ang magulang. Hindi nyo makikita ko sa mga bata na nakikipagkompetensya. Pero sa ngayon ho, nakikita na ho natin. Kasi nga ho, yun po yung tinuturo ng mundo at ng mga magulang. Yun po yung nakakatakot, church. Kapag hindi natin alam ang salita ng Diyos. And tinuturuan natin yung mga bata na maging competitive sa school. And pero sabi, hindi yun yung tinuturo ng Diyos. Ano yung tinuturo ng Diyos? Magpakumbaba ka. Amen? Huwag mong isipin na mas magaling ka sa iba o mas angat ka sa iba. Stay humble, sabi ni Lord. Pantay-pantay ang tingin ko sa bawat isa. So yun po yung sa Matthew 18 verse 1 to 5. Sabi yung naglagay ng example si Jesus na bata. Kasi nga ho, nagtatanong sila kung sino daw po yung pinakadakila. Next, sa verse 7 to 9, ito po yung sabi, mga dahilan ng pagkakasala. Amen? Nagbigay ho ng matibay na pahayag si Jesus about dito. Kumbaga sabi niya dito,
nakakaawa ang mga tao sa mundong ito dahil sa mga bagay na nagiging dahilan ng kanilang pagkakasala, kung sa bagay, dumarating naman talaga ang mga ito. Ngunit, mas nakakaawa ang taong nagiging dahilan ng pagkakasala ng kapwa nila. So, church, sino daw po yung mas nakakaawa? Yung nagiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Sabi yung magkasala ka, it's natural, mga kapatid. Kasi nga ho, nandito pa tayo sa human flesh natin eh. Sabi mahina. Nagkakasala at nagkakasala. Mamaya nga ho, paglabas ng church. Tignan mo, may nagkasala na kagad. May totoo po eh. Mahina ho tayo. Kaya nga sabi, kailangan natin si Jesus. Amen? Pero sabi ni Jesus, mas nakakaawa yung taong nagiging dahilan ng kanyang pagkakasala. Kaya nga mga kapatid, maging aware kayo mga kapatid. Sabi ng Biblia, walk blamelessly. Amen? Sabi, mamuhay kayo nang naaayon sa kalooban ng Diyos, yung walang maibabato sa inyo. Sabi, ingatan ninyo ang inyong pamumuhay. Kasi hindi ho tayo pare-parehas ng pagkakaunawa. Totoo po ba? Hindi ho tayo pare-parehas ng isipan. Merong strong, may sakto lang, at may mahina. Amen? So, sa bawat isang tao, sabi, hindi pare-parehas ng pag-uugali o ng pag-iisip. May kahinaan yung bawat isa. So, dito sa church, sabi, malalaman ba natin kung anong pag-uugali ng kapwa natin o ng katabi natin? Hindi eh. Si Lord alam, pero tayo hindi. Kaya nga sabi, pinag-iingat tayo ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, na sabi, huwag kayong maging katisuran ng inyong kapwa. Ito ho, napaka na ito, sa pananalita lang. Wait lang. Init eh. Pinapawisan tayo eh. Wait lang, naririnig naman sa ano. Low. Okay na. So ito po, balik tayo doon sa ating Sabi sa pananalita pa lang, sabi maraming na-hurts o maraming nasasaktang tao. Sabi nga ho, kahit biro lang eh. Di ba? Sabi, para sa iyo, biro lang, pero para sa kanya, masakit na, big deal na. Amen? Kaya sabi, hindi tayo pare-pareho ng pag-iisip eh. Hindi tayo pare-pareho ng pagtanggap. Amen? But then, sabi, kaya ba nating ma-overcome yung ganong pag-uugali, yung ganong kahinaan? Yes. Sabi, anong kailangan? Sabi, kailangan natin si Kristo. Sabi, para mawala yung ganong pag-uugali o ganong kahinaan natin sa buhay. Sabi nga, pag hinubad mo yung luma mong pagkatao, sabi, ikaw ay panibago ng nilalang ng Diyos. So kung dati, mahina ka o madali kang matisod, pero ngayon, kilala mo na si Kristo, sabi na pagtatagumpayan mo na. Hindi ka napikunin. Hindi ka na matampuhin. Amen? Hindi ka na yung konting marinig mo lang, pintig na agad yung tenga. Amen? Kaya sabi, pinag-iingat tayo ni Jesus. Dito nag-warning siya. Sabi, mas nakakaawa yung taong maging kakatisuran ng kapwa niya. Kaya church, lagi niyo pong alalahanin na wala pong mas mataas kaysa sa atin, kundi ang ating Panginoong Hesus. Lahat po tayo dito is pantay-pantay. Sabi, kahit ginagamit ka sa ministeryo ng Diyos, sabi, ikaw man ay pastor, pastora, mga ngaral, worship team, ikaw ay elders. Sabi, lahat po yan pantay-pantay. Hindi po natin pwedeng sabihin na, ako nakakatayo ng pulpit, pero sila hindi.
Mas mataas ako sa kanila. Hindi ho eh. Sabi, pantay-pantay ho ang tingin ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya sabi, matuto kayong magpakumbaba. Sabi, parang isang bata. Na sabi, walang pakialam kung sino ba yung magaling, sino yung mas mataas sa kanya. Ang alam niya lang na mas mataas sa kanya is yung tatay niya o magulang niya. The same kay Jesus. Si Jesus, hindi niyo ho nakita na sabi nagmalaki o nagmataas sa kanyang sarili. Sabi wala siyang ibang pinakinggan kundi ang Diyos Ama. At wala siyang ibang sinunod kundi yung kalooban ng Diyos Ama. Hindi ho siya nakipagkumpetensya. Sabi nga ho, mukhang alipin pa siya, nag-anyong alipin pa siya. Para lang ipakita sa atin kung anong dapat buhay meron tayo, mga kapatid. Kaya sabi ni Jesus dito, sabi nakakaawa yung tao na magiging katisuran ng kanyang kapwa. Naalala niyo yung preaching ni Pastora? May nakakaalala pa ba sa mga dati-dating preaching? Sabi ho, yung pagiging komportable ng bawat isa is dangerous. Naalala niyo yun, yung preaching ni Pastora? Sabi, pag ikaw ay komportable, pakiramdam mo ay komportable, ayos ka lang, nakakatakot ho yun, dangerous ho yun. Kasi kala mo yung kausap mo is, di ba? Kala mo yung kausap mo, ano lang. Kaya kung magbiro ka, ganun-ganun na lang. Pero hindi natin naintindihan na sabi, binago na tayo ng Diyos. Hindi na tayo pwedeng magsalita ng basta-basta. Sabi, kailangan ng pag-iingat para hindi ka maging katisuran ng iyong kapwa. Kasi nga ho, biblical naman eh. May mahihina at may malalakas. So ano daw dapat gawin pagka mahihina yung kapwa mo o yung kapatid mo sa pananampalataya? Ano daw dapat gawin? Ano sabi ng Bible, mga kapatid? Encourage, alalayan. Alalayan ng mga mahihina, at yung malalakas, magpatuloy. Hindi sinabing i-down. Sabi alalayan. Intindihin, unawain. Dahil yun din po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa atin. Inintindi, inunawa tayo ng Diyos sa kung ano man yung mga kakulangan natin sa buhay. Amen? Hindi nyo nakita yung church? Ganon si Lord. Amen? Kaya sabi kong yung kamay mo yung dahilan ng yung pagkakasala, mas mabuting putulin mo na lang. Example ni Jesus yun. Amen? But then, hindi ho yung literal, kapatid mga kapatid, hindi ho yung literal. Kung yung kamay mo ang dahilan, sabi kung ikaw ay masipag dito sa church, di ba? At yun yung nakikita ng kapwa mo, nakikita niya na hindi maganda para sa kanya, ay bida na naman si sister, oh. Siya na lang lahat gumagawa, siya na lang palagi. O sabi, kung yun yung dahilan ng pagkakasala ng kapwa mo, sabi, iwan mo. Hayaan mong siya ang gumawa. Kasi ho, dito po, mga kapatid, babalikan natin yung konteksto nagkakaroon ho sila ng, di ba, kaya natatanong, Panginoon, sino yung pinakadakila? Nagkakaroon sila ng maling puso na, ako yung pinakamataas, ako yung dapat kasama palagi ng Diyos, di ba? May nagkakaroon sila ng ranking. Ang gusto kasi ng tao, sa kasalukuyan, kahit hanggang ngayon, is yung posisyon, mga kapatid. Dito sa church, meron din ho. Gusto magkaroon ng posisyon, pero yung buhay hindi maayos. Aray ko. Di ba? Gusto magkaroon ng posisyon, pero hindi inaayos yung buhay. Amen? Church, wag hong ganun. Diba? Sabi, kahit may posisyon o kahit ginagamit ka sa pangmalakasan na gawain dito sa church, huwag ka mainggit. Gawin mo lang kung ano yung part mo. Kasi bakit? Kahit si sister o kahit si brother tumatayo dito sa harapan, ikaw hindi.
The same pa rin naman yung tingin sa inyo ni Lord eh. Pantay pa rin naman kayo eh. Unless, malinis ang yung puso. Pantay kayo sa paningin ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi ni Lord, kung yung kamay mo o yung mata mo, yung dahilan ng yung pagkakasala, dukutin mo. Sinasabi lang ni Jesus na, hayaan mo sila yung magaling, ikaw hindi. That's humbleness, mga kapatid. Sabi, para wala ng pag-awayan. Para maayos ang lahat. Sabi, hindi mo kailangan magbida-bida o maggaling-galingan. Mas okay na tahimik ka. Di ba? May mga ganun eh. Simpleng bagay lang. Palagi na lang siya yung nagsasalita. Palagi na lang siya yung Church. Kung inayos mo yung buhay mo, edi sana ikaw yung, di ba, ginamit ng Diyos. Edi sana ikaw yung inalaw para mag-lead. Di ba? Yun lang po yung church eh. Sabi, kung gusto natin maging kagamit-gamit sa harapan ng Diyos, ayusin natin yung buhay natin, church. And, yun lang po yun. Pero, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, sinasabi ng Biblia, mas okay na sila yung magaling kaysa ikaw. And, kaya, mga kapatid remind ko lang. Remind lang ho para sa lahat. Hindi ho basihan yung posisyon dito sa church para irespeto natin yung bawat isa. Ang sabi ng Diyos, mahalin ang bawat isa. Simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakataas. Walang lamang, walang kulang, pantay-pantay. Yun po ang gusto ng Diyos. And sabi dito sa verse 10 to 14, ayan, yun sa parable of the lost sheep. Amen? Sabi, ano daw po gagawin nung nung pastol kapag yung sa 100 tupa na wala yung isa? Sabi, di ba hahanapin mo yung isa? Amen? Po ba? Sinasabi lang ho ng ating Panginoon na pahalagahan nyo yung bawat isa. Sabi, mas masaya ang Panginoon kapag sabi, yung isang tao na yon is nagbalik loob at nagsisi at nabalik siya sa kanyang lugar. Amen? Sa kanyang tahanan talaga. Kaysa doon sa 99 na hindi kailangan magsisi. So pinapakita ng Panginoon ang kahalagahan ng bawat isa ho sa atin. Amen? Church, mahalaga ho yung bawat isa ho sa atin. Huwag niyo isipin na hanggang dito na lang ako. Diba? Huwag na tayo mag-self-pity. Kung yan yung katayuan mo ngayon, excuse me, kung yan yung kalagayan mo ngayon, kapatid, kung yan pa lang yung kaya mong gawin, kapatid, ngayon, huwag kang mabahala. Gawin mo kung ano yung parte mo. Bakit? Sabi nga ho, may tinatawag tayong in God's perfect time. Si Kuya Lori, patotoo niya nung Biyernes. Si Kuya Lori, bago ginamit ng Diyos, sabi, ginawa niya rin muna lahat ng gusto niyang gawin. Amen? Tama po ba? Si Kuya AJ, ganun din. Bago ginamit ng Diyos, ginawa ko din muna lahat ng gusto kong gawin. Kasi nga ako sabi, may God's perfect timing. Amen? Nasabi, pahalagahan niyo yung bawat isa kung yan lang yung kaya niyang gawin ngayon. Yung makinig, umupo, suportahan niyo, palakasin niyo yung loob. Kasi hindi natin alam yung bukas. Malay niyo bukas, gamitin na pala si sister o si brother. Amen? Hindi natin alam yung kaisipan ng Diyos eh. Ganong kalawak yung kaisipan ng Diyos. Nasabi, hindi natin kayang arukin o abutin. Amen? Kaya sabi, suportahan natin yung bawat isa, pahalagahan natin yung bawat isa. Sabi, pag may nanghihina, palakasin. Amen? Pag may nagluluksa, damayan. Amen? Pag may kasiyahan, makisaya ka. Amen? Yun po yung sinasabi ng Biblia. Talo dito sa the parable of the lost sheep. Amen? Sabi, kahit isa lang yan, kahit tigas ulo yan, ayaw ni Lord na mawala yan. Amen? Kaya sabi, dapat alagaan mo sila.
Amen? Gawin mo lahat kahit gigil na gigil ka na. Pastora, oh. Di ba? Kahit gigil na gigil ka na, alagaan mo. Huwag mo sukuan. Kasi nga ho tayo eh. Hindi natin alam si Lord Ano na kaya yung ano ni Lord sa atin? Gigil na kaya si Lord sa atin? Ha? Tigas ng ulo natin eh. And? Araw-araw eh. Gigil na rin si Lord. But then, sabi, yun yung heart ni Lord. Nasabi, walang maiwan o walang mapabayaan. And? Kaya nga sabi, napakahalaga ng bawat isa ho sa atin. Amen po ba, church? Amen. Ngayon, pupunta ho tayo sa kasunod niya, sa verse 15 to 17. So, recap pa lang po yung church walang mainip. Verse 15 to verse 17. Sabi po dito, ito, ano to? Ano tayo dito? Alam natin tong lahat. Kumbaga, dama natin to yung ganito sa ating buhay. Dito, mahilig tayo dito Sabi dito sa verse 15, basahin natin. Excuse me. Yan, sa verse 15. Sabi po dito, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginagawa niya. Kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Ano daw sabi ni Lord? Ano daw sabi ni Jesus? Pag yung kapatid mo ay nagkasala sa iyo, puntahan mo siya. At kausapin ang sarilinan. Dito tayo hirap na hirap Ewan kung bakit. Di po ba? Ito, how many times na nating nabasa? Siguro mga 100 times na. Ganun ho Pero sabi, hindi natin ma-apply. Why? Anong dahilan? Pride daw, sabi ni Pastora. May pride pa po ba tayo? Ang kailangan, bitawan na ho natin yan. Delicate yan. Dito ho, church, sa part na to, sabi, hirap na hirap po tayo. Ang sabi ni Lord, puntahan mo, kausapin mo ng sarilinan. Yung pinuntahan, si sister. Yung pinuntahan, si friendship. Diba? Imbis na yung nakagawa sa iyo ng kasalanan, kayong dalawa yung mag-usap, pinag-usapan nyo, magkaibigan. Diba? So sabi, napakawala natin sa hulog, mga kapatid. Ilang beses na natin nababasa to. Sabi, puntahan nyo, ayusin nyo, kausapin nyo ng sarilinan. Aba, pumunta doon kay kapitbahay. Doon nakipagkwentuhan kung ano daw yung ano. Alam mo si sister, ganito yan Wala na. Hindi po ba, church? Bakit tayo nahihirapan? Sabi ni Pastora, pride. Ito pa, church basahin ulit natin ng mabuti para mas maunawaan natin. Sabi dito, kung magkasala ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Ito church, pakinig kayo. Sa mundo natin, paano yung way nila? Sa mundo natin, halimbawa ako nagkasala ako kay Kuya Luis. Pag ako nagkasala kay Kuya Luis, kung sino yung nagkasala, siya dapat yung pumunta doon sa nagawa niya ng kasalanan. May po ba? Kasi yun, nagkasala nga ako kailangan ko humingi ng tawad. Iba yung way niya sa way ni Lord. And yung way ni Lord, sabi, pag nagkasala ang iyong kapatid, puntahan mo. Ikaw ang pumunta, hindi yung nagkasala. Diba? Baliktad ay magkasalungat Yung way natin dito sa mundo, kakaiba. Kala natin tama. Amen? Kala natin okay na. Ganun tayo. Yung isipan natin, di ba? Sabi kala natin okay tayo mag-isip, pero hindi pala. Yung totoong way is ito yung sa Biblia. Kasi nga di ba, sabi tayo po ay Kristiyano na.
At kapag ikaw ay Kristiyano na, may pamantayan ka na. May sinusunod ka. Hindi na yung sarili mong buhay, kundi yung sinasabi na ng Biblia o ng Diyos. Amen? So sabi ni Lord, kung magkasala ang kapatid mo sa iyo, puntahan mo siya. Di po ba napakalayo nun sa sinasabi ng mundo, tinuturo ng mundo? Nasabi, pag nagkasala ako, kailangan ako ang humingi ng tawad. Pero tingin nyo ho, church, magagawa ho ba natin yon? Na pag nagkasala yung kapwa natin sa atin, tayo pa yung pupunta? Hirap tayo dyan, church. Yeah? Sasabihin nun, siya na nga nagkasala, ako pa pupunta. Yun kagad yung ano eh, di ba? Ano siya? Siniswerte? Siya na nga yung nagkamali, ako pa yung lalapit. Yun. Ganon tayo, church. Pag meron kang ganon, ano sabi ni Pastora? Pride. Pag may pride ka, wala kang humbleness. Diba? Kaya ba natin yung church? Pagka nagkasala yung kapwa natin sa atin, tayo pa yung lalapit para humingi ng tawad? Kaya po ba, church? Hello, church! Kaya ba natin, mga kapatid? Depende daw. Aray ko. Depende daw, sabi ni Pastora. Pero sabi ni Lord, sabi kailangan natin sundin ang ating Panginoon. Sabi kahit mabigat sa pakiramdam natin, kahit feel natin ayaw natin, kailangan natin sundin si Lord. May question si Pastora, how many times daw? O, sasagutin natin yan. Wait lang, ha? Maano natin yun dito? How many times ba kailangan natin mag-forgive or magpakumbaba sa ating kapwa? Okay? So, yun po yung sunod nating aalamin. Basahin natin yung sunod. Sakto yung mga question ni Pastora. Sa verse 16, sabi dito, pero kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawa, pangkapatid sa pananampalataya para lahat ng pag-uusapan niyo ay mapatotohanan ng 2 o 3 saksi ayon sa kasulatan. So kasi nung dati ho, 'di ba, nabanggit na ho yan dito. Sabi, nasa culture ho nila 'yon. Nasabi kailangan mo magsama ng testigo para mapatunayan na totoo yung sinasabi mo. Kasi nga lumapit ka na, 'di ba? Lumapit ka na sa kapatid mo, ayaw niya pa rin makinig. So ngayon, magsasama ka ng ekstrang kapatiran para maging testigo sa kung ano yung pag-uusapan nyo. Makikita ho natin yan sa Deuteronomy. Yan, Deuteronomy 19:15. Nandiyan po yan yung dating culture nila sa bansang Israel. So sabi, kailangan mong magsama ng 1 o 2 o 3 pang saksi para patunayan na totoo yung sinasabi mo na ayaw talaga ni sister, ayaw talaga ni brother eh. Kinausap ko na siya ng sarilinan. But then, ayaw talaga makinig. So, sama ka ng mga kapatiran, kakausapin nyo. Hindi, sabi, pag ayaw pa rin makinig, ba? 3 na kayo doon, ayaw pa rin makinig. Sabi ni Jesus, kung ayaw niyang makinig sa kanila, ipaalam ito sa iglesia. At kung pati sa iglesia ay ayaw niyang makinig, ituring ninyo siya bilang isang taong hindi kumikilala sa Diyos o isang maniningil ng buwis. So, akala nyo palaging forgiveness ha? Hindi ho. Ang Diyos ho, mabait, mabuti, but then sabi may hangganan. But then, maswerte ho tayo mga kapatid. Alam nyo kung bakit? Kasi, kailanman hindi naging choice ni Lord na pabayaan tayo. Ano yung unang choice palagi ni Lord? Ayusin, ibalik, di ba? Yun yung palagi niyang unang option, yung ayusin at maibalik tayo sa dati nating disenyo. Kaya nga sabi, kung magkasala sa iyong kapatiran, puntahan mo, kausapin mo. Hindi sinabi ni Lord na, pabayaan mo na kagad yan. Di ba?
Sabi, puntahan, kausapin mo. Pag ayaw pa rin, sama mo yung mga kapatiran mo, kausapin nyo pa rin. O pag ayaw pa rin, sama mo pa rin yung buong iglesia. O, di ba, binigyan mo tayo ng chance ni Lord. But then sabi, pag ayaw pa rin talaga, ayaw pa rin makinig, sabi ni Lord, sabi ni Jesus, si Jesus mismo nagsabi, ituring nyo sila bilang isang taong hindi kumikilala sa Diyos o isang maniningil ng buwis. So, yun sinasabi ni Pastora. Hanggang kailan? Kinausap na ni brother, ni sister, kinausap na ni pastor, ni pastora, ayaw pa rin. Anong gagawin natin? Kung ayaw pa rin, pabayaan. Amen? Sabi ho, minsan kailangan nating paluin eh. Amen? Para matuto. Sabi nga ni pastora kanina eh, open rebuke is better than secret love. Sabi kung masaktan ka sa mga gagawin or sa act ng mga kapatiran dahil hindi ka sumusunod, that's fine mga kapatid. Okay lang ho yun. Kung doon ka lang din naman matututo, kung doon ka lang din naman makakapag-isip-isip ng maayos, bakit hindi? Amen? At yung pag ayaw nyo talaga makinig, bahala kayo. Diba? Tignan nyo, nagbaba si Lord, si Jesus mismo nagsabi. Sabi, pabayaan nyo. Ituring nyo siyang hindi kumikilala sa Diyos kung ayaw makinig. Ituring nyo siyang parang isang maniningil ng buwis kung ayaw makinig. Hindi po ba? Kasi hindi ho yung buhay ho natin, mga kapatid. Hindi porkit okay ka, kahit nakagawa ka ng kasalanan, tapos okay ka pa rin. Hindi ibig sabihin nun okay ka. Hindi ibig sabihin nun maayos ka. Amen? Sabi minsan, yung mga nagagawa nating mali, sabi, sa kasunod o mga ibang araw pa natin aanihin yung bunga. Hindi pwedeng pag nagtanim ka ngayon, may bunga agad. Sabi lahat yan, may panahon magbubunga. Kung tayo ay gumagawa ng mali, excuse me, kung tayo ay gumagawa ng mali, nagtatanim ng hindi maganda, sabi, ano yung aanihin natin? Masama o mali din, mga kapatid. Pero kung mabuti yung itinatanim natin, ano yung aanihin natin, church? Mabuti. Amen? Kaya nga, church, sabi, paano mo gagawin? So in church, sabi, paano ka kikilos bilang isang Kristiyano kapag ka may nangyari sa iyong ganitong sitwasyon? May mga bagay na kailangang ayusin. Sabi, wala ho tayong ibang titignan, wala ho tayong ibang susundin, kundi ang salita ng Diyos. Yung pamamaraan ni Kristo. Hindi yung pamamaraan mo, huwag kang mag-decide ng sarili mo. Madalas ho, ganun tayo eh. Nagdi-decide tayo, nagdi-desisyon tayo ng tapos. Amen? Hindi muna tayo sumusuri. Hindi mo tayo nagtatanong kung ano ba dapat gawin. Amen? Kailangan ho, nagtatanong ho tayo, marunong ho tayong pakiramdaman kung ano ba talaga yung nangyayari. Para sabi, malaman mo kung ano din yung dapat mong gawin. Amen? Church, gising pa po ba? Amen. So sabi ho sa verse 18, talon tayo sa verse 18 to 20. Sabi dito sa verse 18, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Anuman ang ipagbawal nyo sa lupa, ay ipagbabawal din sa langit. At anuman ang ipahintulot nyo sa lupa, ay ipapahintulot din sa langit. Yan. Ano sabi ni Jesus? Anuman ang ipagbawal nyo sa langit, ipagbabawal din sa langit. Anuman ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot din sa langit. Dito ho, marami hong nami-misinterpret yung talatang ito, sa part na ito. Kasi akala nila, ibang turo na naman.
Which is hindi ho. Kadugtong pa rin ho siya kanina dun sa 15 to 17. Minsan yung pagkakaintindi ng iba, superstitious. O yung kaya mong utusan yung Diyos. Ay, sabi ni Lord, kung ano daw yung ipagbawal ko, pagbabawal di sa langit. Ayan, kung ano daw yung ipahintulot ko sa lupa, ipapahintulot din daw sa lupa. So, kala nila powers or kaya nilang utusan ng Diyos, which is hindi ho. Continuous lang ho to doon sa kaninang binabasa natin. Diba? Ang sabi kanina yung binabasa natin, sabi, binibigyan ng pagtutuwid yung mga kapatiran na nagkakasala. Amen? Sabi nyo sa uli, ano sabi? Kung ayaw pa rin nilang makinig, sabi, ituring nyo sila bilang isang hindi kumikilala sa Diyos. Amen? Kumbaga, itiwalag nyo kung kinakailangan. Then, ito yung sinabi ni Jesus kasunod. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, anuman ang ipagbawal nyo sa lupa, ay ipagbabawal din sa langit. Amen? Anuman ang ipahintulot nyo sa lupa, ay ipapahintulot din sa langit. Amen? So, kung yung kapatid nyo na yon na nagkasala at ayaw talagang makinig, amen? Sabi nyo, wala na tayong magagawa eh. Kung hindi ka makikinig, brother o sister, kinakailangan mo munang magpahinga. Amen? Yun po yung ibig sabihin ni Jesus dito. Na anuman yung ipahintulot nyo dito sa lupa, ipapahintulot din sa langit. Kung pinahintulot nyo si brother o si sister, amen? Naiintindihan po ba, church? Kung pinahintulot nyo na si brother o si sister, na panandaliang mawala muna dito sa church para makapag-isip-isip siya ng maayos o mabuti, sabi, inaalaw ni Lord yun. Yun po yung ibig sabihin nito, church. Hindi po ibig sabihin na kung ano yung sabihin ko kay Lord, susundin niya, hindi ho yun. Kundi yung desisyon po natin dito sa church, na kung ano yung naayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Sabi, binibigyang halaga po yun ng Diyos o binibigyang kredito ng ating Panginoon sa langit. Pinapayagan ho ng Diyos yun. Na kung si sister o si brother na ayaw talagang makinig, is pinandalian nating inihiwalay sa atin, binibigyang halaga ho yun ng Diyos. Amen? Naintindihan po ba, church? At sabi naman, kung babalik naman si sister o si brother, nakapag-isip siya na maayos, na-realize niya na mali siya. Sabi, anuman ang ipahintulot nyo dito sa lupa, ipapahintulot din sa langit. So, kung si sister gusto nang bumalik dahil nag-isip na, nakapag-isip-isip na, nagbago na eh, na-realize niya na. Pag pinahintulutan nyo siyang bumalik, ipapahintulot din ng Diyos sa langit. Yun po yung ibig sabihin nun. In context po, mga kapatid. Kasi madalas ho, yung mga nagtuturo ho nito, napakalayo ng interpretasyon. Sabi, ginagamit nila yung sarili nilang kaisipan sa pagtuturo. Which is, dapat alamin ho natin yung konteksto. Kung para saan ba, kung bakit ba sinabi ni Jesus yun. Amen? Yun po yung ibig sabihin ng church. Na kung ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, papahintulot din sa langit. Ano man ang ipahintulot nyo, ipagbawal nyo dito sa lupa, ipagbabawal din sa langit. So, true context ho, tungkol ho sa ating mga kapatiran. Amen? Tungkol ho sa pagdidesisyon natin dito sa church, sa pamamagitan o sa pamamaraan ng ating Panginoon. Amen? Kung tama ho yung pagdidesisyon nyo, di ba? Bakit hindi papayagan ni Lord? Di ba? Kung tama ho yung pagdidesisyon nyo na tanggapin siya muli, bakit hindi papayagan ni Lord? Yun po yun, mga kapatid. Marami ho naligaw dito sa verses na ito. Paulit-ulit natin ito nabasa, pero sabi ngayon, mas naiintindihan ho natin. Amen po ba? Nagets po ba, church? O magulo si Kuya AJ magpaliwanag? Pag magulo si Kuya AJ magpaliwanag, sabihin lang po Sabi sa verse 19, sinasabi ko rin sa inyo, na kung magkasundo ang dalawa sa inyo rito sa mundo, na ipanalangin ang anumang bagay, ipagkakaloob ito ng aking amang nasa langit. Amen? Sabi, sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, kasama nila ako.
Sabi daw po ni Jesus, sinasabi ko sa inyo na kung magkasundo ang dalawa sa inyo rito sa mundo na ipanalangin ang anumang bagay, ipagkakaloob ito ng aking amang nasa langit. Hindi po to yung hihiling ka lang kay Lord. Lord, gusto ko ng bahay. Lord, gusto ko ng sasakyan. Lord, gusto ko yumaman. Gusto ko ng maraming pera. Hindi ho yun, church. Again, babalik ho tayo sa context. Ano ho yung konteksto nung binabasa ho natin? Tungkol sa kapatiran na nagkasala na ating tinatama o binabalik sa kung saan siya nararapat. Yun po yung konteksto natin. Pagtutuwid. Yun po yung konteksto nun, mga kapatid. Kaya sabi, kung ang isa o dalawa sa inyo ay nananalangin para dun sa kapwa nyo na yun, sabi, diringgin kayo ng Panginoon. Sabi dito, ipagkakaloob ito ng aking amang nasa langit. Nakita nyo ho yung pattern, church? Simula po sa verse 15 hanggang verse 20, sabi about nga sa pagtutuwid, di ba? Tinutuwid natin yung ating kapwa. Naalala niyo yung sinabi natin kanina na hindi naging choice ni Lord kahit minsan yung pabayaan at iwan ka. Tingnan nyo, sa kabila ng lahat, sabi, kinausap na ng lahat, kinausap ni brother, ni sister, ni pastor, ni pastora, ng buong congregation, ayaw pa rin makinig. Sabi, hayaan nyo siya. Ba't pagdating dito sa verse 18 and verse 19, sabi, kapakanan pa rin nung tao na nagkasala yung iniisip ng Diyos. Hindi nyo napansin yung church? Hindi nyo nakita yun? Sabi, kung yung isa o dalawa sa inyo ay mananalangin para doon sa kapwa nyo o doon sa kapatid nyo na nagkasala. Di ba? Makikita nyo kung gaano ka laki ng puso ng ating Panginoon. Di ba? Ayaw na makinig lahat-lahat eh. Pero sabi, yung gusto ni Lord, sabi, wag nyo sukuan, ipanalangin nyo pa rin. Sabi, yung panalangin ng matuwid na tao ay pinapakinggan ng Diyos. Walang imposible. Nagagawa ho ba natin, church, na manalangin sa kapwa natin? Di nga. Nagagawa ho natin na manalangin tayo para sa kapwa natin? Amen? Praise the Lord ho kung ganon. Di po ba? Napakahalaga ho nung prayer para sa bawat isa. Kasi nga ho, church, sabi nga natin kanina, wala hong perpektong tao eh. Amen po ba? Lahat ho nagkakasala. Minsan ho, sa buhay natin, kumikilos tayo, gumagalaw tayo ng naayos sa sarili nating karunungan, na akala natin tama pa yung ginagawa natin, pero hindi natin namamalayan, mali na pala yung ginagawa natin. Kaya sabi, ano yung purpose ng kapwa, kapatiran? To remind. Amen ba, church? Mamagitan. Yun po yung accountability natin sa bawat isa. Kasi even kahit ako po, mga kapatid, minsan, may mga kilos, may mga galaw ho ako nakala ko tama. But then, hindi ko nakikita na mali na pala ako. Kaya sabi, kailangan mo yung kapatid mo sa kapatid mo na magre-remind sa'yo. Na, uy, brother, nasobrahan ka na yata. Yun po yung church eh. Kahit sino hong tao na ginagamit ng Diyos. Sabi, may makikita at makikita kayong kamalian. Kasi nga ho, nandito pa ho tayo sa mundo. Sabi naman po ng Biblia yun, sinabi ng Diyos yun, hanggat buhay ka pa, hanggat nandito po tayo sa lupa, hindi natin kaya maging perpekto. Sabi, nagiging perpekto lang tayo dito sa lupa sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Naintindihan po ba, church?
Kaya sabi ni Jesus dito nakaka-amaze eh. Sabi, panalangin pa rin. Kahit ayaw na makinig. Di makikita nyo rin ho yun kapag binasa nyo yung Biblia. Sa buhay ho ng mga Pariseo. Di ba? Yung mga Pariseo, ayaw nila makinig kay Jesus. But then, nakita nyo bang tinaboy sila ni Jesus? Hindi eh. Ginagawa sa kanila ni Jesus, pinapagalitan, pinagsasabihan. Kasi nga ho, importante pa rin sila. Yun po yung heart ng ating Panginoong Diyos. Ang lahat ay importante. Na walang maiiwan kahit isa. Yun po yung heart ni Lord. Kaya lang naman po may napapahamak. Kasi nga ho, wala nang magawa ang Diyos eh. Pero sa totoo lang, ayaw po ng Diyos na may mapapahamak kahit isa. But dahil po sa katigasan ng ulo nating mga tao, ng kanyang mga nilalang, tayo rin ho yung nagpapahamak sa sarili natin. Eh, sinabihan ka ng tumigil ka sa kakaano mo, hindi ka tumigil, ayan tuloy. Oh, di ba? Ilang beses ka nang inabot, hindi ka pa rin sumusunod. Anong nangyari sa'yo? Hindi po ba? Minsan sinisisi pa natin yung iba. Sinisisi pa natin yung mga nasa paligid natin, kayso ganto, kayso ganyan. Kaya ako nagkakaganto. Church, makinig ho. Tignan mo yung sarili mo. Kung bakit ka nagkakaganyan. Tignan mo yung sarili mo kung bakit ka naghihirap. Tignan mo yung sarili mo kung bakit ka nagkukulang. Church, wala ko tayong ibang dapat sisihin. Hindi natin pwedeng sisihin yung magulang natin kung bakit tayo mahirap, bakit tayo kapos. Hindi natin pwedeng sisihin yung mga kapatiran natin, yung mga nasa paligid natin, kung bakit ganito yung nangyayari sa buhay natin. Nagsisimula ho lahat sa sarili natin. Kaya nga sabi ni Lord, ano daw yung kailangan yung gawin? Learn from me, for I am gentle and humble. Sabi, pag may humbleness ka, sabi, kaya mong i-accept kahit mali ka. Kaya mong i-accept na mali ka. Minsan nga kahit hindi ka mali, dahil humble ka, okay lang ikaw na yung mali. Ayan po ba? May kaya po ba nun, church? Hello, church? Sige nga, tignan mo nga yung katabi mo, church. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Dali. Payag ka ba na yung katabi mo mas magaling sa'yo? Payag ka ba? Kasi, minsan, yun yung hindi natin kaya eh. Tingin ka sa katabi mo, tingnan mo siya. Bata ba? Matanda ba? Tapos tanongin mo sa sarili mo, okay lang ba sa'yo na mas magaling si sister o si brother sa'yo? Okay lang ba na mas maganda si sister sa'yo? Sabi, pag okay lang, ibig sabihin tama yung puso mo. Ibig sabihin, natututo ka ng magpakumbaba. Pero kung hindi mo kaya makita yung kapatid mo sa pananampalataya na mas higit sa'yo, may problema sa puso mo, kapatid. It's either merong inggit, selos, or hindi natin alam. May dumi. Kaya nga sabi ni Lord, learn from me for I am gentle and humble. Matuto kayong magpakumbaba. Kasi pag nagpapakumbaba ka, accept mo. Mas okay na kayo na yung magaling kaysa ako. Hindi. Diba? Mas okay yung ganun, church. Pero sa time natin ngayon, hindi natin kaya eh. Diba? Hindi ko talaga kaya yung sinabi niya eh. Hindi ko talaga kaya yung ginawa niya sa akin. May mga ganun ho tayo eh.
Tanungin natin yung sarili natin. Minsan nagdadahilan pa tayo. Ayaw natin pakinggan yung tinig ng Diyos. Hindi po ba, church? Kaya church dapat ganun na ho tayo ngayon. Marunong tayong tumanggap ng pagkakamali. Or kahit hindi natin mali, kaya nating i-accept. Di ba? Kahit hindi natin ginawa, di ba? Dapat ganun ho tayo. Tingnan niyo si Jesus. Babalik tayo sa pinakamagandang example. The best. The best of the best. Walang iba ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Pinaratakan siya ng kung ano-ano. Anong ginawa ni Jesus? Nagsalita ba siya para ipagtanggol yung sarili niya? Hindi ho Nanahimik po si Jesus. Tayo makarinig lang tayo ng hindi maganda, na hindi nagustuhan ng ating tenga, diyan na tayo. Hindi pwedeng hindi ko masabi sa kanya. Hindi pwedeng hindi ako magpaliwanag. Hindi pwedeng ipagtanggol yung sarili ko. Ganun ho tayo, church. Pero sabi ni Jesus, matuto kayo sa akin. Sabi, mamuhay kayo kung paano namuhay si Jesus. Mahirap po ba, church? Yes, mahirap. Pero kailangan pagsumikapan. Amen? Mamuhay tayo kagaya ng ating Panginoong Hesus. Sabi kung kinakailangan i-remind ka araw-araw, okay lang. Kaya lang, meron dito, pag paulit-ulit ni-remind, masama na yung balik. Masama na yung Ako na lang palagi yung nakikita. Diba? May ganun Hindi ka na lang magpasalamat na mayroon pang tao nagtsatsaga na mag-correct para sa'yo. Tsaka ka magsisisi kapag wala nang gustong lumapit sa'yo. Ano mas gusto mo? Yung gano'n, yung walang gustong lalapit, walang gustong makialam sa'yo. Hindi ho Tayo, pasalamatan natin kung araw-araw tayo, kahit araw-araw pa. Yes, andun yung makakaramdam tayo ng konting sakit lang naman. But then, sabi nga, kapag nagpapakumbaba ka na, sabi na, overcome mo yun Maya-maya lang, marirealize mo, okay yung sinabi sa akin. Oo nga, nagkamali nga ako. Di ba? Yun po yun Kagaya ng sinabi ni Pastora kanina, marami ho sa atin, ang nananaig pa rin ho is pride. Kaya sabi, kung may pride pa ho tayo, church, iwan na ho natin. Suko na natin sa Panginoon. Maging tulad tayo ng isang bata. Amen po ba? So, continue natin, church. Sa verse 21, story time tayo. Sabi dito, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid na lagi nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Diba? Alam na ho natin to, church. Paulit-ulit na natin nababasa. Sumagot si Jesus, hindi lang 7 beses, kundi 77 beses. O sa ibang salin ho is 70 times 7 or infinite, walang hanggan, pagpapatawad. Yun po yung sabi ni Jesus. Kaya ho ba natin yung church? Sabi dito sa verse 23, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang hari na nagpatawag sa mga alipin niya para singilin ang kanilang mga utang. So ito daw po yung ganito daw po yung parang may halin tulad sa kaharian ng Diyos. Amen? Sabi may isang hari daw ho na nagpatawag para singilin yung mga utang ng kanyang mga alipin. Amen? Sabi dito sa verse 23. Sa verse 24. Nang simulan niya ang paniningil, makinig church nang simulan niya ang paniningil, dinala sa kanya ang isang alipin na nagkakautang sa kanya ng milyon-milyon. Ilan daw yung utang? Milyon-milyon. Sabi, hindi ho kayang bayaran ng isang araw yun
Hindi po kayang bayaran ng 1 gibbs. Ilang gibbs kaya yon, church? Sabi dito sa verse 25, dahil hindi siya makabayad, inutusan ng hari na ipagbili siya bilang alipin, pati ang kanyang asawa at mga anak at lahat ng ari-arian niya para mabayaran ang kanyang utang. Verse 26, nagmamakaawang lumuhod ang aliping iyon sa hari. Bigyan niyo po ako ng panahon at babayaran kong lahat ang utang ko. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad na lang siya sa kanyang utang at pinauwi. Amen, church? Ilan daw ho yung utang ng alipin? Milyon-milyon. Pero sabi, isang luhod niya lang. Humingi lang siya ng tawad sa Diyos o sa hari. Anong ginawa ng hari? Pinatawad po ba? Hindi. Pinatawad. Milyon-milyon yung utang church Pero sabi, ganun kadali, pinatawad ng Diyos. O pinatawad ng hari. Basahin natin yung kasunod. Pagkaalis ng aliping iyon, nakasalubong niya ang isang kapwa alipin na nagkautang sa kanya ng kaunting halaga. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay sabi, bayaran mo ang utang mo sa akin. Nakita niyo yung niya kapwa niya alipin na may utang sa kanya. Nung nakita niya, sinunggaban niya. Hoy! Puro ka tago bayaran mo yung utang mo sa akin. Sabi, may kaunting halaga. Lumuhod ang kapwa niya alipin at nagmakaawa. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Pero hindi siya pumayag. Sa halip, ipinakulong niya ang kapwa niya alipin hanggang sa makabayad dito. Wow. Grabe naman yun, church. Diba? Nagmakaawa na nga Humingi na nga ng tawad pero hindi talaga pinagbigyan. Tigas naman ang puso nun. Sabi niya sa verse 31, nang makita ito ng iba pang utusan, sumama ang loob nila. Kaya pumunta sila sa hari at isinumbong ang lahat ng nangyari. Verse 32, ipinatawag ng hari ang alipin at sinabi sa kanya, napakasama mong utusan. Pinatawad kita sa utang mo dahil nagmamakaawa ka sa akin. Hindi ba dapat naawa ka rin sa kapwa alipin mo gaya ng pagkakaawa ko sa iyo? Yun. Pinagalitan siya, church. Kasi sabi nga siya pinatawad tapos siya hindi marunong magpatawad. Oh, grabe naman yan. Sabi sa verse 33. Verse 34. Sa galit ng hari, ipinakulong niya ang alipin hanggang sa mabayaran nito ang lahat ng utang niya. At pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, ganyan din ang gagawin ng inyong amang nasa langit kung hindi kayo magpapatawad ng buong puso sa inyong kapwa. Makita niyo yung church? Sabi yung alipin na milyon-milyon, yung utang, dahil humingi ng tawad, nagmakaawa sa hari, pinatawad. Pero yung alipin na pinatawad, hindi nagawang magpatawad dun sa kapwa niya alipin. Ito po, hindi lang ito basta kwento. Picture po ito natin at ang Diyos. Tayo po yung alipin at yung hari po ay ang ating Panginoon. Sa tingin nyo, magkano utang natin sa ating Panginoon? Church, sa tingin nyo, magkano utang natin kay Lord? Buhay. Higit pa sa milyon, hindi. Higit pa sa milyon. Buhay yung utang natin sa Panginoon. But then, sabi, pinatawad tayo ng Panginoon. Mga kapatid. Diba? Isang beses lang tayo lumapit kay Lord, pinatawad tayo. Tapos tayo, hindi tayo marunong magpatawad sa kapwa.
Tigas naman ang puso natin, church. Diba? Sino ba tayo para hindi magpatawad? Diba? Tayo yun eh. Milyon-milyon yung utang natin sa Panginoon. Pero pinatawad tayo ng ating Panginoon. Ba't pagdating sa kapwa natin, parang ang hirap natin magpatawad? Di po ba? Diba sabi, kapag hindi tayo marunong magpatawad, ano daw sabi? Hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Nakakalungkot lang, church, di ba? Kasi sa panahon natin ngayon, ganun tayo eh. Napaka-wicked natin. Diba? Sabi nga natin kanina, ba't ako hingi ng tawad? Siya na nga nagkasala eh. Mga ganung bagay ba? Diba? Pero, the good news is, mabuti ang Diyos sa buhay natin araw-araw. Palagi niya tayong binibigyan ng chance, pagkakataon, para mabago. And now, church, narito ko kayo sa simbahan para marinig ang kanyang tinig. Huwag niyo na ho ipagsawalang bahala. Pakinggan niyo ho ang Diyos. Makinig ho tayo sa Panginoon. Huwag na ho tayong mga tuwiran. Minsan ho, tigas kasi natin eh. Nangangatuwiran pa. Tanggapin mo na nagkasala ka, tanggapin mo na nagkulang ka, lumapit ka sa Diyos. That's it, mga kapatid. Yun lang ho yung kailangan natin gawin. Wala nang iba, wala, kasi Lord, kasi ganito Lord. Kasi ka pa eh. Diba? Hindi na tayo pwedeng dahilan pa sa Diyos. Lahat po tayo nagkulang, lahat po tayo nagkasala. Ang gusto makita sa atin ng Diyos ay magkaroon ng puso kagaya ng isang bata. Mapagpakumbabang puso na handang sumunod sa Kanya. Yun lang po yung inihiling ni Lord sa atin. Yun yung gusto niyang matutunan natin, mga kapatid. Eto, church, yung sa last natin binasa. Sabi, anong connection nito? Yung pagpapatawad dun sa naunang mga verse. Yung sa example ni Jesus na bata. Anong connection nito dun? Sabi, pagpapatawad. Sa example ni Jesus na dapat maging bata kayo. Pag yung mga bata, mga kapatid, pag yung mga bata, church, nag-away, maya-maya lang, okay na, di ba? Malinis yung puso. Kumbaga, hindi big deal. Sabi kung nagkasamaan man kayo ng loob ng kapatiran mo. Sabi ng Lord, turo ng Biblia, huwag mo nang paabutin hanggang bukas. Ayusin mo na kagad, kagaya ng isang bata na hindi marunong magtanim ng sama ng loob. Yes, nag-away sila, pero mamaya-maya makikita mo, magkalaro na uli. Di po ba? Yun yung gusto makita sa atin ni Lord. Sabi, bago ka mag-alay sa Diyos, di ba? Sabi, kung nagkasala ka sa iyong kapatid, o kung hindi kayo maayos, makipag-ayos ka muna bago ka mag-alay sa Diyos. Kasi masasayang lang yung alay mo kung sabi, may dumi sa puso mo. Amen po ba? Kaya sabi ni Lord, matuto kayo sa akin dahil ako'y mapagpakumbaba, amen? At maamo. Amen? Yun lang po yung gustong makita sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Yung marunong tayong magpakumbaba kagaya ng isang bata. Now, church, question. Sino po ang pinakadakila sa harapan ng Diyos? Yung bang palaging ginagamit sa church? Yung bang pastor? Yung bang pastora? Yung bang mga worship team? Sino yung pinakadakila sa harapan ng Diyos? Pinakadakila sa harapan ng Diyos is yung merong pusong mapagpakumbaba kagaya ng isang bata.
Sabi kahit ikaw ay palagi lang nakaupo dyan, but then maayos yung puso mo. Kahit hindi ka pa ginagamit sa ngayon, but then maayos yung puso mo, sabi kabilang ka sa kaharian ng Diyos. Amen? Sino tayo para magsalita sa bawat isa? Sabi nga ng turo ni Jesus huwag mong pansinin yung puwing ng kapatid mo o ng katabi mo. Pansinin mo yung malatroso na puwing na nakaharap dyan sa mata mo. Yun yung pansinin mo. Mind your own business. Sabi, hindi ka pumunta dito sa church para sa kapatiran mo, para tignan mo yung pagkakamali niya. Pumunta ka dito sa church kasi ikaw ay nagkulang at kailangan mo ang Diyos. Yun po yun. Amen po ba? So church, patitigasin pa ho ba natin ang ating puso? Tagal na nananawagan sa atin ng Panginoon. Sabi, palambutin niyo ang inyong mga puso. Hindi ho posisyon ang batayan para masabing ikaw ay dakila sa harapan ng Diyos. Kundi sabi yung mayroong malinis na puso. Yun po yung tinitignan ng ating Panginoon. Ba, sabi niya sa Biblia, sabi ng ating Panginoon, ang Diyos ay nakatingin sa puso. So wala tayong maililihim, church. Wala tayong maitatago. So kung wala tayong maililihim, wala tayong maitatago sa Diyos. Diba? Why not? Diba? Isuko natin sa Panginoon lahat. Diba? Alam na rin naman pala ni Lord Diba? Suko na lang natin kay Lord para at least wala na tayong daladala. Para maging maayos tayo dito. Diba? Maayos yung buhay natin dito sa mundo habang tayong naghihintay ng kanyang pagbabalik. Amen, church? Lahat po ba dito nag-aantay na sa pagbabalik ng ating Panginoon? Kung ikaw ay nag-aantay na sa pagbabalik ng ating Panginoon, this is the time, mga kapatid, para magbago, para isuko ang lahat sa ating Panginoon. Araw-araw ng ating buhay, sabi, ipagamit natin sa ating Panginoon. Manatili tayo sa presensya ng Diyos, gawin natin kung ano yung tama at mabuti. Yun lang po yun, mga kapatid. Sa ganung paraan, sabi, kapag dumating yung Panginoon, o dumating yung time na tayo'y kunin na ng Diyos, okay na ho tayo. Wala na tayong iisipin. Amen po? Sabi, kapag dumating yung time na yun, di ba, wala na yung takot. Sino po ba yung may takot pa ho dito? Kahapon ho, may bumisita ho dito Parang ano siya, special. Sabi niya, Kuya, ayoko pa hong mawala. Ganun siya Special ho siya. Matanda na rin, babae. Pero sabi kahit special siya, kahit kulang-kulang yung isipan niya, hindi siya maayos mag-isip. Pero nakakaintindi ho siya. Kuya, ipag-pray mo muna ako bago ko umalis. Di ba? Sabi niya, Kuya, ayoko pa hong mawala. Ayoko pa hong Sabi ko, kung ayaw mo pang mawala, lumapit ka kay Lord. Suko mo yung buhay mo kay Lord. Pag mayroon kang Kristo sa buhay, mawala ka man dito sa mundo, pero hindi ka totaling nawala dahil nandun ka na kasama niya sa kaharian niya. Amen? So, yun lang po mga kapatid. Maging bata ho tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Magpakababa ho tayo. Yung mga nabasa ho natin dito, sabi yung mga way ni Lord, kung paano gagawin. Sabi, kung paano daw tayo kikilos kapag nagkasala natin yung kapwa natin. Sabi, putahan, kausapin ng sarilinan. Sabi, wag na nating ilapit sa ibang kapatiran na hindi naman involved. Sabi, puntahan mo na kagad. Amen? Sabi, kahit siya yung nagkasala sa'yo, ikaw yung pumunta. Amen? Hindi sinabi ni Lord na hintayin mo siya yung mag-sorry sa'yo. Ikaw yung lumapit. That's sign po ng pagpapakumbaba. Amen? Sabi, lahat po ng pangangailangan natin. Lahat ng
pwede natin gawin dito sa mundo o kung paano tayo mamumuhay, nandito na ho sa Biblia. Hindi na ho tayo maliligaw. Amen? Hindi na ho natin kailangan mag-decide ng sa sarili lang natin. Amen? Hindi natin kailangan gawin yung mga bagay-bagay ng sarili lang natin. Tumingin tayo sa Biblia, makikita natin kung ano yung dapat natin gawin. Yun lang po. Amen? Sana po may natutunan po tayo mga kapatid.